Hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po mga minamahal. At tayo po ay darako sa ating po pag-aaral ng mga buhay na salita ng ating Ama sa Kalangitan. At bago po yan, ay isa po muna magpaabot ng pagbati ng magandang madaling araw, umaga sa ating buhay na Diyos, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa inyo mga minamahal, ginigiliw kong mga kapatid, at magnaman sa aking mga kasama, at muli sa ating buhay na Diyos, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, the Holy One, our Almighty God, and the everlasting Father, our good Shepherd and heavenly Prophet, the Alpha and Omega, the first and the last, the beginning and the end. Sa Kanya lamang ang kapurihan, kwalitian, pagsambat, pagdakila sa langit at lupa, ngayon at magpakailan paman. Praise God. At upang wag na po tayong maantala, tayo na po ay maganda ng ating mga pakinig, ating mga banal na kasulatan. Muli po nating sama-samang sariwaing pag-aralan ang kanyang mga buhay, pananasalita na magiging daan upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan, magmana ng buhay na walang hanggan, kung ating pong matutunang ipamuhay at sampalatayanan yung kanyang mga banal na salita na ating pong mapag-aaralan. Sa ating pong pangunahing teksto, dito po tayo sa Book of John chapter 5 verse 39. Ayan mga kapatid, ating pong basahin ang kanyang banal buhay na salita. John chapter 5 verse 39, search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang nagpapatutuo tungkol sa akin. Amen. Praise God. Ang Diyos po ang pala sa kanyang mga buhay na salita. At ito po ay bahagi ng pangangaral ng ating pinakamamahal na Panginoon ng kanyang kapanahunan, sapagkat tunay nga mga minamahal na yung mga tao nung panahon na yan ay napakahirap po nilang akayin o pagpaliwanagan sa daan ng katotohanan. Nandyan nga mga minamahal yung kanilang pagiging masikap, masipag, mga minamahal sa pagsasaliksik sa banal na aklat ng ating Ama sa Kalangitan. Ito nga yung banal na kasulatan, dahil yun nga yung kanilang iniisip na sa pamamagitan nito ay magsisipagmana sila ng buhay na walang hanggan. Subalit, nandun nga mga minamahal, sa kabila ng kanilang gayong ginagawa, yung hindi nila pagsampalataya, mga minamahal, mismo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sinabi niya, and they are they which testify of me. At ang mga ito'y siyang na nagpapatutuo tungkol sa akin. Ang ibig sabihin, yung mga nakatala na pahayag ng mga propeta mula pa nung unang panahon, bago dumating ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pagkakatawang tao, ito po yung nagpapatutuo tungkol sa Kanya. Kaya nga, mababasa natin sa Book of Acts chapter 3 verse 24, sabi rito, and all the prophets from Samuel
And those that follow after, as many as have spoken, have likewise foretold of these days. Oo, at ang lahat ng mga propetang mula kay Samuel at ang mga nagsisunod sa dami ng mga nagsipagsalita, sila naman ay nagsipagsaysay rin tungkol sa mga araw na ito. Ito nga po, mga kapatid, yung katuparan, mga minamahal, ng pagkakatawang tao ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, na sinasabi nga ng Biblia sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believe on the world, receive up into glory. At walang pagtatalo. Dakila ang hiwaga ng kabanalan, yung nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. So, ang nililinaw sa atin ng Biblia, sa pamamagitan mismo ng pangaral ng ating pinakamamahal na Kristo, yung mga sinulat ng mga propeta ay nagpapatotoo tungkol sa Kanya, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wag natin, mga minamahal, mamimisinterpret, mga kapatid. Ang mga naitala sa banal na aklat mula sa mga naunang propeta sa Lumang Tipan, ayon mismo sa bahagi ng pangangaral ng ating Panginoon ng kanyang kapanahunan, ay nagpapatotoo ang lahat ng ito tungkol sa Kanya. Bakit natin, mga minamahal, kinakailangan linawin ito? Sapagkat sa ating panahon ay talagang maraming nagdadatingan, mga minamahal, na nagpapakilala, mga kapatid, na sila raw yung tinutukoy patungkol daw sa kanila yung sinasabi ng mga bahagi ng hula mula sa banal na aklat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay deceiving, kaya kinakailangan tayo po ay maging alerto. We need to be watchful and be vigilant. Sabi ng Bible, be not deceived, mga minamahal. Marami po, mga kapatid, ang magsisilitaw sa ating panahon bago magbalik para kunin ang bayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming darating magsisilitaw ng mga deceiver, mga minamahal. At ang Biblia po ang nagpapatotoo, hindi natin gawa-gawa, hindi natin ngawa-ngawa, mga minamahal, kundi sinasabi mismo ng kanyang mga buhay at banal na salita. We need to be aware, mga kapatid. Ito po ay napakahalaga na ma-remind natin sa ating mga sarili para mapangalagaan po natin ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. From the book of Matthew chapter 24 verse 24, for there shall arise false Christ and false prophets, and shall shew great signs and wonders, and so much that, if it were possible, they shall deceive the very elect. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga papakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang.
Atin lamang po, mga minamahal, inire-remind sa ating mga sarili kung ano yung mga tagubilin sa atin ng mga banal na salita ng ating Ama sa kalangitan. Ito mismo ay bahagi ng pangangaral ng ating pinakamamahal Jesucristo nung siya'y magkatawang tao. More than 2,000 years ago, ito po'y bahagi ng kanyang pangangaral. Sabi ng Bible sa verse 25 ng Matthew chapter 24, "Behold, I have told you before." Narito, pinagpauna ko ng sinabi sa inyo. So, kinakailangan mga minamahal, ay maging aware tayo. Ipinagpauna na, sabi ng Biblia, ipinagpauna ko ng sinabi sa inyo. More than 2,000 years ago, nag-warning na o nag-iwan na ng babala, nagtagubilin na, mga minamahal, ng babala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, tandaan po natin, mga minamahal, para maiwasan po natin matempt, mga minamahal, na i-claim natin yung mga prophecy na natatangi lamang para sa ating Panginoon, ipatungkol po natin sa atin, mga minamahal. Sa huling panahon, ang ibig sabihin, before the coming of the Lord, para iligtas niya, mga minamahal, ng lubusan ng kanyang bayan. Para wag tayong matempt, mga minamahal, kasi pagka talagang dumarating, mga minamahal, yung pagkilos ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga buhay, na maraming natitempt, mga minamahal, na inaakala na yung sinasabi ng Word of God hindi na sa Diyos, kundi para na sa kanila. Lalo na patungkol, mga kapatid, sa mga title, mga minamahal, yung mga sagradong titulo, mga minamahal, sa Biblia, tandaan natin, mga kapatid, na siya, mga minamahal, sabi nga ng Word of God, He's the head of all principalities. Siya yung ulo, mga minamahal. Siya yung una. Kaya, karamihan ng pinapahayag sa atin ng Biblia, mga minamahal, ay talagang para sa Kanya, ukol sa Kanya, para mailigtas niya yung Kanyang bayan mula, mga minamahal, sa kanilang katampalasanan. At mga kapatid, tayo po ay napabilang po dyan, dahil tayo man ay isa sa pinapahayag ng pinapatungkulan ng Romans chapter 3 verse 23. Anong sinasabi dito ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Jesucristo? For all have sinned and come short of the glory of God. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, ibig sabihin, mga minamahal, hindi natin pwede, mga minamahal, na
dalhin natin yung ating sarili, bitbitin natin yung ating sarili, mga minamahal, doon sa rurok ng kaluwalhatian, mga minamahal, na ganito yung pinapatutuo sa atin ng banal na salita ng ating Ama sa kalangitan. Sino tayo, mga minamahal, para maghangad, magnais ng gayong bagay samantalang tayo ay kabilang sa hindi nakaabot sa kanyang kaluwalhatian, sapagkat kabilang tayo sa naging mga makasalanan, manunuway, mananalangsang sa kanyang banal na harapan. So, hindi po marapat. Kaya nga, nagpapatutuo ang ating mga sabihin natin, mga minamahal, na unang taga pagpaalala, mga minamahal, ng ating Diyos na manlalalang, na ito yung kanyang mga propeta nung unang kapanahunan, na sinasaysay nila yung pagdating upang magkatawang tao ng ating Diyos na manlalalang para sa ating ikapagkakaroon ng katubusan. Ang sabi ng Acts chapter 3 verse 26, "Unto you first God, having raised up His Son Jesus, sent Him to bless you, in turning away every one of you from his iniquities." Unto you first God, having raised up His Son Jesus, sent Him to bless you, in turning away every one of you from his iniquities. Sa inyo, una nang maitindig na ng Diyos ang kanyang lingkod, ay sinugo niya upang kay pagpalain sa pagtalikod ng bawat isa sa inyo, sa inyong mga katampalasanan. Sino ito, mga minamahal? Yung kanyang lingkod, yung kanyang anak, si Jesus. Mga kapatid, sabi ng verse 20 ng Acts 3, "And He shall send Jesus Christ, which before was preached unto you." At upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo, na si Jesus. Si Jesus ang itinalaga sa atin para, anong sabi ng Biblia? Tayo daw po ay kanyang pagpalain. Sa ating pagtalikod, mga minamahal, sa ating mga katampalasanan. Walang iba, mga minamahal, na pwedeng makagawa sa buhay ng sinuman ng ganitong pagpapala at transformasyon, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ayan, ang sabi ng Biblia. Kaya, mga minamahal, siya sinugo upang tayo pagpalain, mga minamahal, sa pagtalikod ng bawat isa atin sa ating katampalasanan. Kaya nga, mga minamahal, sinasabi ng 2 Corinthians 5:17, "Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away, and behold, all things are become new." Nandoon yung pagbabago, mga minamahal. So, kinakailangan lang natin na ipagpatuloy, mga minamahal, na ipangaral, ituro sa sangkatauhan yung dala na pagpapala, mga minamahal, kaligtasan ng ating Diyos na manlalalang sa pamamagitan ng ating pinakamamahal na Jesucristo.
mga minamahal. Hindi na natin kinakailangan na isingit pa yung ating mga sarili, mga minamahal, na hindi naman para sa atin, kundi para sa Kanya ang patutuo ng propesya, mga minamahal, ng mga propeta, mga kapatid, nung panahon nila. Na itong ang ating pinakamamahal na Panginoon, magkakatawang tao para mapagpala, mga minamahal, mailigtas tayo sa ating mga kasalangsangan. At pinapatutuhanan naman ng mga talata na ating natunghayan. Ang sabi po ng Biblia, walang pagtatalo. Sabi ng 1 Timothy chapter 3 verse 16, muli nga nating basahin, mga kapatid, para ang ibig sabihin, magkaroon tayo ng kalinawan patungkol sa dapat natin, mga minamahal, sandigan, mga minamahal, pagtuunan ng ating pananampalataya, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, sa ating temporal na kalagayan. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on the world, received up into glory. At walang pagtatalo. Dakila ang hiwaga ng kabanalang yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa. It's not us, mga minamahal, yung ipapangaral sa mga bansa. It is Christ Himself, mga minamahal, yun ang ipapangaral sa mga bansa, sapagkat siya, mga minamahal, yung katuparan ng propesya ng mga propeta, mga minamahal, nung kanilang kapanahunan. Pinapaunawang masikap sa atin sa banal na kasulatan, mga minamahal. At kailanman, mga kapatid, sabi ng Bible, ito po ay hindi na po mapapalitan. From the time na dumating na ang ating pinakamamahal na Panginoon, siya na po, mga minamahal, yung walang hanggan, mga minamahal, na title holder, mga minamahal. Katulad ng fivefold ministry, mga minamahal. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang sabi ng Hebrews chapter 7 verse 24, tingnan po natin yung pinakamatibay na rason, mga minamahal, na hindi po, mga minamahal, mababali ng sinuman. Patutuo ito patungkol sa ating Panginoon, sa kung ano yung kanyang kalagayan. Sabi ng Hebrews chapter 7 verse 24, but this man, because he can continue it ever, hath an unchangeable priesthood. Dapat siya, sapagkat namamalagi magpakailanman, ay may pagkasisardote siyang di mapapalitan, mga minamahal. Kaya, kung, mga minamahal, binubulungan tayo ng masamang espiritu, mga minamahal, gusto natin siyang palitan para maging siyang daan, buhay at katotohanan, mga minamahal, dapat tigilan na natin yan. Bakit, mga minamahal? Malinaw ang sabi ng Biblia eh. Hindi daw siya, mga minamahal, napapalitan dahil siya'y namamalagi magpakailanman. Mga minamahal, siya yung ating propeta, mabuting pastor, ebanghelista, guro, mga minamahal, na hindi mapapalitan
Bakit, mga minamahal? Maunawaan po natin, mga minamahal. Siya daw po ay namamalagi magpakailanman. Hindi lang namamalagi, may kasama pang magpakailanman. Mga kapatid, bakit mga minamahal? Sino ba mga minamahal? Si Jesus. Siya po, mga kapatid, yung inuulit-ulit ko pong ipaunawa sa ating lahat. Sinasabi ng John 1:1, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us." Ang sabi ng Matthew chapter 24 verse 35, "Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away." Basahin po natin, mga minamahal. Matthew chapter 24 verse 35. Ang sabi rito ng Word of God, "Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away." Who is Jesus Christ? Mga minamahal, He is that Word. He is the Word that made flesh and dwell among us. Mga minamahal. Kaya nandyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi mawawala, hindi tayo mawawala ng propeta, hindi tayo mawawala ng mabuting pastor, hindi tayo mawawala ng ibanghelista, hindi tayo mawawalan, mga minamahal, ng apostol, hindi tayo mawawalan, mga minamahal ko, ng mabuting guro. Mananatili po siya, mga minamahal, hanggat humahawak tayo ng Biblia, hanggat nagbabas tayo ng Biblia, mga minamahal. Nandyan siya sapagkat siya yung salita, mga minamahal na Diyos, mga minamahal na chief of all, mga minamahal principalities, mga minamahal, chief of all apostles, pastors, evangelists, teachers, mga minamahal, and prophets. Ito siya, yung Word of God, mga minamahal. Ito si Jesus, ito ang Diyos, mga yung Word of God. Mananatili daw siya, mawawala na yung langit at lupa, pero siya, mananatili, nandyan pa rin siya. Mga kapatid, kaya nga, mga minamahal, napaka halaga na mabuksan yung ating kaisipan, yung ating kamalayan, patungkol sa kung sino yung ating sasampalatayanan, paano natin siya sasampalatayanan. Kasi napakahalaga. Kung hindi natin mauunawaan, mga minamahal, kakapahamak ng ating mga kaluluwa. If you believe not that I am He, you shall die in your sins, sabi ng Bible. John chapter 8 verse 24. Sino ba yan, mga minamahal? Si Jesus. Siya yung Word of God. Mga minamahal, how can be the Word of God become a prophet? Siya ang nagsasaysay sa atin kung anong mangyayari, mga minamahal. Ano ang mga nangyari noong unang panahon, ng ating kasalukuyang panahon at sa mga kinakaharapang panahon. Mga minamahal, siya yung nagtuturo sa atin, nag-i-educate sa atin yung Word of God. Siya yung nag-i-evangelize sa atin, mga minamahal. Siya yung nag-guide sa atin, mga minamahal. Siya ang nagtuturo sa atin. Kaya nga, kapag tayo po ay nangahawak sa kanyang banal na salita, sabi ng Bible, in Him we are complete. Amen? In Him we are complete. Kapag tayo po'y nananangan sa Word of God, mga minamahal, nangahawak tayo sa kanyang salita, kinikilala natin, mga minamahal, na itong Word of God, mga minamahal, ito'y Diyos. Bahagi ng pagka-Diyos, mga minamahal. Kasi yung Diyos,
yung salita na Diyos, nagkatawang tao, yung po si Jesus. Kaya nga sinabi niya, nung nakaraan nating pag-aaral, mga kapatid, yung kumakain daw sa Kanya ay mabubuhay, mga minamahal, ng dahil sa Kanya, para sa Kanya. Ayun, mga minamahal. Kasi, siyempre, yung ating magiging unawa, yung ating magiging alam ay tungkol sa Kanya. Kaya, dapat lang na yung maging sistema at paraan ng ating pamumuhay, mga minamahal, ay maging para sa Kanya at patungkol sa Kanya. Di ba? Pag nag-aaral tayo ng ininyero, mga anong itinuturo sa atin, mga minamahal, yung kaunawaan, karunungan, kaalaman ng pagiging ininyero, mga kapatid. So, ang nagiging profesyon ng isang tao, nag-aral ng pagka-ininyero, nagiging ininyero siya. Ang ibig sabihin, yun yung ikinabubuhay niya at yun yung paraan ng pamumuhay niya. Kung ano yung natutunan niya sa pagiging ininyero niya. Yun yung parang way of his living, paraan ng kanyang pamumuhay. No, katulad ni Madam, teacher siya, mga minamahal. So, namumuhay siya as a teacher. Yun yung way ng kanyang paraan ng pamumuhay, mga minamahal. Pero above all, mga minamahal, bilang mga Kristiyano, mga minamahal, natural. Yung higit sa lahat, una sa lahat, na ating pagpapahalaga, paraan ng pamumuhay na dapat natin maging sistema ay ayon sa sinasabi ng kanyang mga buhay banal na salita. Kasi hindi tayo pwedeng maging Kristiyano, mga minamahal, na hindi naman biblical, mga minamahal, yung ating paraan, sistema ng pamumuhay sa kanyang banal na harapan. It should be Christ alike. Di man tayo mga perpekto, mga kapatid, pero ibig sabihin, yan yung ini-strive natin, yan yung pinagsisikapan natin, yan yung pinipilit natin na malinang, mabuo, mga minamahal, sa mga katauhan ng bawat isa atin. Why? Kasi kiniklaim natin, mga minamahal, na tayo'y Kristiyano, anak ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Therefore, mga minamahal, yung kanyang sistema ng pamumuhay, yung kanyang paraan ng pamumuhay, yun din yung magiging sistema at paraan ng ating pamumuhay. Kung hindi siya naging makasanlibutan, nakiayon sa sanlibutan, gayon din yung ating susundan. Yung siya naging makadiyos, dahil siya anak ng Diyos, natural. Tayo rin, mga minamahal, kiniklaim natin na tayo yung mga anak ng Diyos, natural. Tayo magiging makadiyos, mga minamahal. Siya dahil ginampanan niya yung pag-anak ng Diyos, hindi lang siya makadiyos, bilang anak ng Diyos, kapag anak ka ng Diyos, tagalangit ka. Kaya, ang pagpapahalaga mo, mga may system paraan ng pamumuhay mo, panlangit. Amen? So, yun yung pinapaunawa sa atin ng banal na salita at aral ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo mawawalan, mga minamahal, ng propeta, hindi tayo mawawalan ng mabuting pastor, ng apostol, ng guro, ng ebanghilista, as long as mayroon pong Word of God, mga minamahal. The Word of God refers to our Lord Jesus Christ, mga minamahal. Isipin natin, mga minamahal, yung Word of God, mga minamahal, ito si Jesus Christ. Wala na siya, pero nandyan siya, mga minamahal. Anytime makaka-access tayo sa Kanya. Hindi natin pwedeng sabihin ang layo-layo niya. Mga minamahal, nandyan lang ang ating pinakamamahal. Kung mayroon tayong mga Biblia, mga minamahal, ibukod sa mga naipunlaan na sa ating mga puso, sa ating isip na Kanyang mga buhay banal na salita, nandyan pa siya, mga minamahal. Makapag-aaral pa tayo, mga minamahal, makakahingi pa tayo ng alam at unawa
kung papaano tayo, mga minamahal, maging kalugod-lugod, maging katanggap-tanggap, mga minamahal, pagdating ng panahon, mga minamahal, na tayo magbibigay sulit sa Kanya. So, ibig sabihin, mga minamahal, napaka bukas, napakalaki, mga minamahal, ng pagbubukas para sa atin ng pintuan at daan, mga minamahal, papunta sa Kanyang kaharian, mga kapatid, sapagkat, mga minamahal, meron tayong banal na kasulatang tangan. At wala namang ibang tinuturo ang Word of God, mga minamahal, na pintuan na ating papasukan, daan na ating tatahakin, kundi mismo siya. Sinong siya, mga minamahal? Ang ating pinakamamahal na Jesucristo sa pamamagitan ng Kanyang mga buhay at banal na salita. Ayon, mga minamahal, sa Biblia. John chapter 10 verse 9, I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. Ako ang pintuan. Ang sinumang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. So, sinabi ng ating mahal na Panginoon, siya raw yung pintuan, mga minamahal. Paano ka papasok, mga minamahal, sa ating Panginoon? Tanggapin mo yung Kanyang mga banal na salita, sampalatayanan mo. Yung tinatanggap mo, sinasampalatayanan mong buhay niyang mga banal na salita, yun yung maging paraan, mga minamahal, ng lifestyle mo, ng pamumuhay mo. Ang ibig sabihin, pumapasok ka na sa Kanyang pintuan, tinatahak mo na yung daan papunta sa Kanyang kaharian. I am the way, the truth, and the life. Sabi ng Bible, no one cometh unto the Father but by me. Sabi ng John chapter 14 verse 6. So, tanggapin natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Pagka, sabi nga ng Biblia, nanampalataya tayo sa Kanya, bibigyan niya tayo ng karapatan na maging mga anak niya. Kung anak tayo ng Diyos, siyempre, tagapagmana, mga minamahal ng langit na pangako niya. Sabi ng John 14 verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparuroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So, paniwalaan natin siya, tanggapin natin siya, mga minamahal. Itong sinasabi ng book of John, chapter 5, verse 39, mga minamahal, nandiyan na ang mahal na Panginoon, nangangaral sa kanila, pero ayaw pa rin nilang sampalatayanan. Yung mga propeta, mga minamahal, katulad ni Moises, mga kapatid, doon sila nakapokus. Kay Abraham, kay Moises, hindi naman sila yung Savior, hindi naman sila yung tagapagligtas eh. Mga kapatid, yun yung nais natin na mabigyan ng pansin, mabigyan din ng diin. Huwag tayong mga minamahal, mamimislead doon sa ating paglalagakan ng ating pananampalataya. Huwag tayong mamimislead, mga minamahal, doon sa ating paglalagakan ng ating pagkakatiwala. Walang ibang pintuan, mga minamahal, walang ibang daan. Tanging ang ating pinakamamahal na Jesucristo po lamang. Amen? Ayan, mga minamahal. Ngayon, pinapaunawa sa atin ng banal na kasulatan. Buksan nga natin yung ating mga Biblia. Dito po sa book of Ezekiel, chapter
14, mga minamahal, verse 14. To these three men, Noah, Daniel, and Job, were in it. They should deliver but their own souls by their righteousness, said the Lord. Bagamat ang tatlong lalaking ito na si Noe, si Daniel at si Job ay nandoon, ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling mga kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katuwiran, sabi ng Panginoong Diyos. Sabi ng Panginoong Diyos. Imagine, mga minamahal, kung maunawa natin, ang naisip pabatid ng ating dakilang Diyos, hindi tayo pwedeng manangan, sumandal, mga minamahal, sa kung kanino man na mga propeta. Kasi hindi sila ang Savior, sila yung tagapagpakilala, tagapagpaunawa, mga minamahal, sa paparating na Savior. Mga kapatid, itong mga Pariseo, mga Eskriba, mga Saduceo, pinapangaralan ng ating pinakamamahal na Panginoong kalang panahon, mga minamahal, ay nilang makinig. Suri sila ng suri, mga aral sila ng aral ng Biblia sa mga kautusan ng Biblia, mga minamahal. Pero nandyan na yung katuparan ng propesya, ayaw pa rin nilang sampalatayanan. Sinabi na nga ng ating mahal na Panginoon, lahat ng mga propeta ay nagsipagsalita o nagpatotoo tungkol sa Kanya. Yung kanilang nababasa ay patotoo ng mga propeta tungkol sa Kanya. Mga minamahal, bakit siya yung itinuturo ng mga propeta? Dahil siya lang ang tagapagligtas, walang ibang daan, katotohanan. Mga minamahal, walang ibang pintuan na pwede nating pasukan tungo sa buhay na walang hanggan sa kaharian ng langit, kundi ang ating pinakamamahal na Jesucristo po lamang. Amen? Kahit na nandyan pa, mga minamahal, si Noe, si Daniel at si Job, mga minamahal, wala silang magagawa, mga kapatid. Kasi ang pagkakaroon ng kaligtasan, mga minamahal, personal mo yung kapasyahan. Kusang loob mo yan, mga minamahal, na pagpapasya. Mga minamahal, siya yung puso. Mga minamahal, siya yung isip, siya yung kaluluwa. Kung papaano mo itatalaga yung sarili mo, mga minamahal, doon sa sistema at paraan na paniniwala at pinaniniwalaan mo. Pag nagkamali tayo, napunta tayo kay Noe, kay Daniel, kay Job, naku, kawawa tayo. Ang sabi ng Biblia, kasi ang sabi ng Word of God, ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling mga kaluluwa. So, individual, mga kapatid, individual, yung pagkakaroon, mga minamahal, ng kaligtasan ay bunga ng iyong sariling kapasyahan. Kaya mahirap na mamislead po tayo. Kinakailangan, mga minamahal, maging malinaw sa atin ang lahat ng bagay na patungkol sa ating sinasampalatayanan. Kasi ang dami ng mga minamahal. Sabi ng Biblia, maraming deceiver, mga minamahal. Maraming false Christ, false prophets, mga minamahal na darating. Mga minamahal. Ano naman kung, mga minamahal, mapalipat nila yung bundok, mga minamahal? Sasandal na ba tayo sa kanila? Ang tanong, sila ba yung tinuturo ng Biblia na magiging tagapagligtas ng ating mga kaluluwa? We need to be aware, mga kapatid. Kinakailangan, mga minamahal, maging maingat tayo. Tandaan po natin, mga minamahal, yung mga paalala sa atin ng mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Hindi po ito po pwedeng magkamali, mga minamahal. Yung Biblia, sa kanyang pagtuturo sa atin. Kaya dito tayo manangan sa sinasabi ng Biblia, mga minamahal, patungkol sa ating
kaligtasan o yung mga pangaral at turo na nakapaloob dito ng ating Diyos na manlalalang. Hindi tayo maililigaw, mga minamahal. Meron yung mga tagapagsali ng Biblia, mga minamahal, lalo na kung hindi sila ganun kalalim sa kanilang pananampalataya. Kinukulitan nila, mga minamahal, yung mga bahagi ng mga buhay at banal na salita ng ating dakilang Ama. Pero, ibig sabihin, kung tayo po ay may bukas na kamalayan, kaisipan, madidiscern pa rin natin, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Sapagat nandyan yung banal na espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magpapakita at magpaparamdam sa atin kung ano yung problema doon sa kanyang banal na salita, kung ito'y nakudlitan, binawasan ng mga tagapagsalin, mga minamahal ko na mga Bible scholars, mga minamahal, yung mga nagsasalin, mga minamahal ng salita ng Word of God, yung mga translation ng Biblia, mga kapatid. So, dito tayo dumipende sa sinasabi ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Nandito nagsasalita ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Biblia. May sinasabi sa atin ang ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng Biblia. Nagbibigay sa atin ng instruksyon, nagbibigay sa atin ng aral, nagbibigay sa atin ng doktrina, mga minamahal ng Biblia. Mga minamahal, wag lang natin, mga minamahal, iibahin. Wag lang natin, mga minamahal, babaguhin, mga minamahal. Katulad ng nangyayari ngayon. Kaya paulit-ulit natin itong sinasabi kasi ang dami nga, mga minamahal, kung ganyan. May mga nagsilitaw na, may mga magsisilitaw pa, mga kapatid. Kaya nakakatakot. Ang sabi ng Book of Isaiah, buksan po natin ang ating mga Bible sa Isaiah chapter 43, verse 10. Tuloy natin ang pagbabasa. Ye are my witnesses, said the Lord, and my servant, whom I have chosen, that ye may know and believe me, and understand that I am He. Before me there was no God formed, neither shall there be after me. I, even I, am the Lord, and beside me there is no Savior. Kay aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin at inyong matalastas na ako nga, walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Ayan ang Biblia. Kaya sinasabi niya na siya yung Alpha, siya yung Omega, siya yung pasimula, siya yung wakas, siya yung una, siya yung uli. Kasi sabi ng Bible walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Ayun. Kaya yung sinasabi ng Biblia, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Mga minamahal, active siya, mga minamahal. Nagmamanifest siya, mga minamahal. Yan ang sabi ng patotoo ng kanyang mga buhay at banal na salita. Hindi pwedeng nung kahapon lang siya gumagawa, hindi yung ngayon lang siya gumagawa, mga minamahal. Hanggang sa walang hanggan, patuloy siyang gagawa. Ang sabi rito ng kanyang mga buhay at banal na salita, from the book of John, chapter 5, verse 17, but Jesus answered them, my Father worketh here too, and I work. Datapat sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon, gumagawa ang aking Ama
at ako'y gumagawa, mga minamahal. Diba? Pag nananampalataya tayo sa Biblia, sinampalataya natin yung sinasabi ng kanyang banal na salita. Kung anong sinasampalataya natin, namumuhay tayo ayon sa aral turo niya, mga minamahal. Ano man yung hinihingi, mga minamahal natin, pangako niya na igagrant niya. Basta ikaliligtas, mga minang ating mga kaluluwa, ikabubuti natin sa harap niya, mga minamahal. Sabi ng Biblia, hanggang ngayon, gumagawa siya. Mga kapatid, kaya mayroon tayo mga minamahal kong mabuting pastor, mayroon tayong propeta, mga minamahal, na mayroon tayong mabuting guro, mayroon tayong ebanghelista, propeta na hindi nawawala, hindi namamatay. Nandyan lang, mga minamahal. Magbasa tayo ng Bible, mga minamahal. Siya yan, mga minamahal. Siya, mga minamahal, yung bumuo, mga minamahal, sa kanyang mga kamanggagawang propeta, pastor, guro, ebanghelista, apostol, mga minamahal. Pero siya yung ulo, mga minamahal ko ng lahat. Siya, mga minamahal, yung bukod tangi, sapagkat siya lang ang nag-iisang nananatili at walang kamatayan. Mga minamahal, marami nang nagpahinga ng gumawa, dahil pinagpahinga niya ng gumawa, pero siya, sabi ng Biblia, hanggang ngayon gumagawa. Ang ating Ama gumagawa at siya'y gumagawa. Amen? O, basahin mo ito bukas sa isang linggo kung nagbago na. Yun pa rin ang mababasa mo, sinasabi ng kanyang banal na salita, hanggang ngayon. Sabi niya, mga minamahal, ako'y gumagawa. So, pag hindi tayo manampalataya, mga minamahal, kawawa tayo. Mga minamahal, baka mag-self-pity tayo. Wala na akong guro, wala na akong apostol, wala na akong ebanghelista, wala na akong propeta. No, nandyan ang mahal na Panginoon. Mga minamahal, hindi siya namamatay. Nananatili siyang buhay magpakailanman. Sabi ng Biblia, langit at lupa mawawala, siya'y mananatiling gayon. Yung kanyang mga buhay at banal na salita. Mga minamahal. Huwag natin ililigaw yung ating mga sarili, mga minamahal. Unawain lang natin yung naisipabatid sa atin ng ating Diyos na manlilikha, mga minamahal. Nandyan, mga minamahal. Ang sabi nga ng Bible, mga minamahal, ibubuhos na yung kanyang espiritu, mga minamahal. Makinig tayo, mga minamahal, sapagkat siya'y may pagsaway. Sabi ng Word of God, saan ba yan? Ang sabi ng Proverbs chapter 1 verse 23, turn you at my reproof. Behold, I will pour out my spirit unto you. I will make known my words unto you. Ayan, mga minamahal, yung words ng ating mahal na Panginoon, siya mismong mahal na Panginoon, kung ano yung katangian, kung anong title ng ating pinakamamahal, yun din yung title, mga minang word na mahal na Panginoon, na Diyos. Kasi siya'y naging tao, mga minamahal, o nagkatawang tao, para lahat ng mga pangunahing gampaning ito, tungkuling ito, mga minamahal, siya yung maging ulo, mga minamahal. Unawain na natin gayon yung salita ng ating pinakamamahal. If you believe not that I am He, you shall die in your sins. Mga minamahal, isipin natin na wala na tayong ganito, ganyan, ganun. No, nandyan lang ang ating mahal na Panginoon. Turn you at my reproof. Behold, I will pour out my spirit unto you. I will make known my words unto you. Because I have called, and ye refuse. I have stretched out my hand, and no man regarded. But you have set at naught all my counsel, and would none of my reproof. I will also laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh.
When your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as a whirlwind, when distress and anguish cometh upon you, then shall they call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. Or that they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. They would none of my counsel, they despise my reproof. Therefore shall they eat of the fruit of their own way, and be filled with their own devices. Yun, mahirap yung mga minamahal, katulad ng mga Pariseo, Eskriba sa Dioses. Nandiyan ang mahal pa, naghahanap po sila, hindi nila nakikita ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, paano hindi natin nakikita yung mahal na Panginoon? Araw-araw tayo, nagbabasa tayo ng Word of God, nagbabasa tayo ng Bible, mga minamahal. Ano ba yung tingin natin sa Word of God? Mga minamahal, ordinary word lang ba yan, mga minamahal? Ganon yung mga Pariseo eh. Kaya si Tomas, nag-aalinlangan siya, mga minamahal. Si Felipe naman, pakita yung Ama. Sabi naman, pinatagalan natin magkasama, hindi mo pa ako nakikilala. Mga minamahal. Yung Word of God, we need to consider, mga minamahal, na siya, mga minamahal, yung prophets, yung good shepherd, yung apostles, yung evangelist, yung teacher, mga minamahal. Siya, mga minamahal, kung meron tayong sabihin natin, mga minamahal, most qualified, mga minamahal, ang pinaka-qualified, mga minamahal, it is the Word of God Himself. Saan ba kumukuha, mga minamahal, yung mga tagapagturo? Sa Word of God. Kaya tinatawag siya, head of all principalities. Mga minamahal. Siya yung pangulo ng lahat. Mga minamahal. Wala namang iba, mga minamahal, na itinaas ang ating dakilang Ama, mga minamahal, kundi siya, mga minamahal. Sino, mga minamahal? Yung nagkatawang tao ng Word of God, mga minamahal. It is the Word of God Himself. Mga minamahal. Na kung saan, mga minamahal, dahil itinaas siya ng ating pinakamamahal na Panginoon, binigyan ng pangalan na lalong higit, mga minamahal, kaysa kanino mang pangalan, o lahat ng tuhod sa langit, lupa, luluhod. Lahat ng dila magpapahayag. Siguro, last verse na po natin ito, mga minamahal. Saan ba natin mahanap yun, mga kapatid? Sa book of Philippians, chapter 2, mga minamahal, sabi rito ng Philippians chapter 2 verse 9 and to 11, wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos, at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Sa English, wherefore God also hath highly exalted him. Ang mismong ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ang ating Ama, mga kapatid. Si Jesus, mga minamahal. Sabi mo, Brad, anak siya, paano siya naging Ama? Sa Isaiah 9:6, mga minamahal, nagkatawang tao lang siya, pero siya pa rin, mga minamahal, yung makapangyarihan Diyos at walang hanggang Ama. Mga minamahal, nagkatawang tao lang siya, mga minamahal. Kasi kung di niya gagawin yon, mga minamahal, kawawa, kahabag-habag tayo at yung ating mga kaluluwa.
walang Diyos, walang pag-asa, hindi kabilang sa kanyang bayan, sigurado, impyerno yung bagsak ng ating mga kaluluwa. Pero dahil sa kanyang ginawa na pagmamanifesto, mga misalaman, ito tayo, nagkaroon ng relasyon, mga minamahal, nagkaroon ng pag-asa, mga minamahal, nadugtong yung ating ugnayan sa ating Ama sa kalangitan, na pabilang mga minamahal sa kanyang bayan, kahit man na mga adopted children and daughters, sons and daughters of God, mga napakalaking bagay na yun, mga minamahal, dahil nandoon nakapaloob yung ating natatanging pag-asa para magkamit din ng makalangit na pangako ng ating Diyos na manlilikha. Amen? Ngayon, kinakailangan lang natin manampalataya, mga minamahal. Huwag natin iturin, mga minamahal, na wala-wala lang yung Word of God. Itself, the Word of God, sabi ng Bible, it is God, mga minamahal. Ang sabi, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at nangasa ibabaw ng lupa at nangasa ilalim ng lupa. At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwahati ng Diyos Ama. Kaya mga minamahal, huwag tayong sobrang dumipende kay Noe, kay Hope, mga minamahal, at kay Noah, mga minamahal. Wala silang ibang ililigtas kundi yung sarili ng mga kaluluwa sa pamagitan ng katuwiran nila. Kanin tayo dapat sumandal, umasa at manampalataya sa ating pinakamamahal na Jesus, sa ating Diyos, mga minamahal ko na manlilikha. Kaya lahat ng kapurihan, kaulatan, pagsambat, pagdakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesucristo po lamang. Ay magpaabot ng papuri, awitan natin ang ating pinakamamahal. Pasasalamat sa iyo'y hati, puso umiibig, o Diyos iyong dinggin. Buhay kong ito, kalaan sa iyo, papuri, aawitin, para sa iyo lamang. Jesus, salamat, ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di maalam, ako ngayon'y bago. Kahit magunaw mundong kinagis na, pasasalamat ko yun sa'yo, Jesus. Aking Diyos, salamat sa'yo'y hati, puso umiibig, Diyos iyong dinggin. Ang buhay kong ito, kalaan sa'yo, papuring awitin, para sa'yo lamang. Jesus, salamat po, ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. Kahit magunaw man mundong kinagis na, pasasalamat ko yan doon sa'yo, Jesus. Aking Diyos,
pag-ibig mo, hindi mo hinayaan ang katulad ko. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat. Pangako mo sa akin, iyong tinutupad. Jesus, salamat po, ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. Kahit magunaw man, pundong kinagis na, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Ikaw ang siyang batong ublihan, may kaligtasan. Jesus, salamat, ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. Kahit magunaw man, mundong kinagis na, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Pasasalamat ang sa'yo'y hatid ng puso umiibig. O Diyos, iyong dinggin ang buhay kong ito, kalaan sa'yo. Papuri, aawitin para sa'yo lamang. Jesus, salamat, ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ay bago. Kahit magunaw man, mundong kinagis na, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Mananatili sa ibig mo, hindi mo hinayaan ang katulad ko. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat. Pangako mo sa akin, iyong tinutupad. Jesus, salamat, ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. Kahit magunaw man, mundong kinagis na, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Jesus, salamat, ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. Kahit magunaw man, mundong kinagis na, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Ikaw ang
siyang matungkublihan. Sa balik mo may awit ng kaligtasan. Jesus, salamat, ako'y pinatawad. Kahapon ko'y inibatan, ako ngayon bago. Kahit magulong mundong kinagisnan, pasasalamat ko sa'yo, Jesus, aking Diyos. Pasasalamat ko sa'yo, Jesus, aking Diyos. Hallelujah, hallelujah, praise Jesus. Mga minamahal na pag-abuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, wala tayong sukat may ganti, mga minamahal. Sa kanyang kadakilaan, siyang paglingap, kagandang loob, biyaya at malumanay na makawaan. Anong ating ibabayad sa ating Diyos na manlalang? Kulang ang ating mga pagpupunyanggi, kulang ang ating mga pagpapagay. Hanggang ngayon, tinatawag tayo. Pagsiparito kayo sa aking mga napapagal at nangabibigit ang lubahat kay aking pagpapahingahin. May mga pagsubok po ba tayo? May mga kahirapan, may mga karamdaman, may mga kabigatan. Pag tayo kumatok, tayo kanyang pagbubuksan. Pag tayo naghanap ating masusumpungan, pag tayo humingi, tayo kanyang bibigyan. Tumawag ka sa akin, ako'y sasagot. Ako'y magpapakita ng mga mahirap at kagilagilala sa mga bagay na hindi mo nalalaman. Minsan lang pa, mga kapatid, sa mga samandaling ito, lumapit po tayo, may pagpapakumbaba, may pagsisising diwa. Pero sa nalating ipahayag yung ating mga karaing kahilingan upang anumang dasal, panalangin ating bitawan. Yan po yung mabigyan ng katugunan sa atin ng ating Ama sa kalangitan. Manalangin tayo, mga minamahal. Buhit banal naming Ama sa langit, aming dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus, muli misa ng ba. Namamanik po kami dumudulog sa trono ng biyaya mo. Patawarin mo kami sa lahat ng pagkukulang, pagkakamalit, pagkakasala. Linisin mo kami sa lahat ng aming makarangyaan. Pawin mong lubos ang aming mga natitira pong makahinaan. Lubusan mo kaming baguhin, lubusan mo kami pagkarihan, lubusan mo kami sangkapan ng iyong kapangyarihan. Nang sa ginaming madagang lahat ng suligin ng kasama naming sungi sa mundo ito naming kinagalawan. Ama, batin mo ang kalagayan kiling pangailangan ni Menak. Minsan ang payunat mong audio yung mapagpalang kamay. Katagpuin mo ang makilihan pangailangan ng bawat simalang kapaparaanan. Muli nagkakaisa kami sabay-sabay na aming sama-samang sinasaway pinapalayas. Di mo yan ang sakit, karamdamang problema, kahirapan mula ulo hanggang talampakan. Cast out from us right now in Jesus' name, in Jesus' name. Demons of cancer, TB, leukemia, diabetes, asthma, paralysis, paralysis, cast out in Jesus' name. And beliefs and doubts, infirmities, sickness and diseases, cast out in Jesus' name, in Jesus' name. Problem, be solved, vices, we can be healed, be strong, be healthy, be blessed, victory in the blood of Jesus, victory in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless.